Yung nangyari sa pagpanaw po na magaling na singer na si Jovit Baldivino. Aminin po natin ang katotohanan mga kachika, nung siya'y nabubuhay pa, hindi kagandahan ang kanyang imahe, di ba? Hindi rin daw totoo na nung sumali siya sa PGT, siya ay tumutulong at nagtitinda sa kalye. Napaka makabuluhan po at makahulugan ang mga binitiwang salita ni Matet de Leon. At lumalabas sa kwento niya na parang hindi si Nora Honor ang nagpalaki sa kanya, kundi si Lot Dot at ang mahiwagang isang showbiz personality. personality. Si Hart, umuwi pa rin sa bahay nila ni Senator Cheese, pero ang kwento, hiwalay sila ng kwarto. Kumusta naman po kayo mga mahal na mahal naming mga kachika? Nagbabasa po kami ng inyong mga komento. Maraming salamat po sa inyong sinasabi na kami ang gamot ninyong panglunas sa pansamantalang kabiguan sa buhay, kalungkutan at kabagutan. Hayaan nyo po na magsalo-salo tayong muli sa halakhakan at kwentuhan. Siyempre pa kasama si Romel Chika. Magandang araw sa inyong lahat. At huwag ka muna magsasalita, ipapakilala ka pa lang ha. Barikutot ng showbiz, Wendell Alvarez. Yes, magandang araw po sa inyo, Tita Chris at Romel Chi. Wala na bang iba? Puro ganun ba? Puro ganun ba? Baguhin mo. Bati ka ng panibago. Yes, magandang Go! Yes, magandang araw po sa inyong lahat, Tita Chris at Romel Chica. Ganun pa. Siyempre po, para sa inyo po, ang kabuuan ng programang ito. Siyempre pa, tayo po ay nasa Showbiz Now! Alam niyo po mga kapatid, isa pong malaking pagtataka sa akin yung nangyari sa pagpanaw po na magaling na singer na si Jovit Baldivino. Aminin po natin ang katotohanan mga kachika, nung siya'y nabubuhay pa, hindi kagandahan ang kanyang imahe, di ba? Oo, yun ang mga naglalabasan dati. Pero isang patotoo po kung paano minamahal ng kanyang mga kasamahan, kanayon at mga kamag-anak ang isang tao ay ang kanyang burol. Well attended. Maraming tao talaga. Kasi marami pong namamayapa na iilan lamang ang dumadalo sa kanyang lamay. Pero kay Jovit, akala mo ay last night of the world palagi mula noong unang gabi pa lamang. Oo. Doon po natin makikita na mali yung imahe na naikabit sa kanya. Tama. No? At saka na, diba, ang tao pag namamatay, doon lang natin malalaman na kapag maraming tao, mabait ito. Mabait. Oo, maraming Kaibigan. nakikisimpatya sa Oo, pamilya. oo. Lalo na sa kanya, gusto siyang makita sa pinakahuling pagkakataon. Tama. At saka, ang dami pala niyang naipundar, ano? Nakaka-proud. Kasi dati, ang issue, naubos ang pera sa sabong, Oo, naubos ang pera sa pagsusugal, puro ganon, di ba? Pero nakita naman po natin, mga kachika, yung bahay na pinagburulan niya, maayos, laki. ibinigay niya sa kanyang pamilya. Yung sinasabi po ng kanyang mga magulang, mga kapatid, kamag-anak at katrabaho, Correct. iisa lang, yung kagandahan po ng kanyang puso. Sabi ko nga, kailangan pa bang mamatay ang isang tao para lang makita ang tunay niyang kadakilaan, ano? Yun na nga ang laging nangyayari sa mga namamatay, nanay, no? Doon lang natin sila nakikilala ng husto, ng bonggang-bongga. Pag namatay na, uli na ang lahat. At saka yung nakakatuwa, yung mula sa mayor, Oo. sanggunian, tapos ang mga kanayon niya, iisa rin po ang sinasabi na hindi pala siya mukhang pera. No? Isang tawag lang daw niya at sinabi niyang, Tito, darating po ako. Maya-maya, nandoon na. At idadagdag ko na rin ay sa mga kasamahan ko na experience niya, nakasama sa racket niya si Jovit Moy. Wala sinasabi. Jovit Moy? Ay, Jovit. Jovit Baldivino. Eto na nga. Ito sa segundahan ko lang ito mga na-experience sa mga kasamahan ko sa racket na kasama nila si Jovit Baldivino na talaga naman daw talagang mabait. Kaya nalungkot sila nung nalaman nila, ay, ano ba yun? Ang bait-bait dito sa amin, Romel. Kakatawa. Nananahimik si policeman. Sarento, pasensya na. Hulihin ka niyan. Real talk. Oo. Saka mahirap talaga ako nga Vong Bong. Oo, di ba? Pagka magkakapangalan na gano'n, nagkaka-wardi-wardi talaga. Di ba?
Ang dami kayong humahalakak nung nakita nila na nagkakamali-mali ako ng pangalan. Uy, ganun lang naman talaga ang kwento. Isa lamang pong patotoo, hindi po kami perpekto at hindi po kami nagpapanggap na perpekto kami. Yun yun. At higit sa lahat, hindi ini-edit. Oo, tama. Para lahat po tayo nakaka-relate tayo sa isa't isa. Totoo. Okay, yun nga yun kung hindi pa namayapa itong si Jovit Baldivino, hindi natin malalaman yung laki ng tulong na ibinigay niya sa kanyang pamilya, samantalang dati po, ang nababalita talaga ay hindi kagandahan. Hindi rin daw totoo na nung sumali siya sa PGT, siya ay tumutulong at nagtitinda sa kalye. Oo, may mga Oo. ganyan na eksena na nawala na lahat yung kinita niya, di ba? May mga ganong eksena na kasi nagsusugal daw, nabaon na sa utang, parang ganyan, yung pala hindi. Oo. At saka, mabuti na lamang po at may mga tao na nakapagpatotoo sa pinakahuling sandali kung sino talaga si Jovit. Mahirap naman yung nasa kabilang buhay na siya pero ang imahe na naglalaro sa ating mga kababayan kahit sa atin, Oo. di ba? Ay yung kabaligtaran, di ba? Oo. Kaya kung minsan talaga, ang hirap yung, kasi hindi rin to sumasagot sa anumang issue eh. Tahimik ito. Siya eh. Kahit do sa relasyon nila ng kanyang ina ng kanyang anak, hindi rin Wala siya din. sumagot Wala, eh. wala, Hindi rin oo. siya nagpaliwanag eh. Mahirap yung sagot ng sagot ang lalaki. Pero mas mahirap yung hindi man lang nagbibigay ng kanyang panig ang isang tao. Kaya nabubuntun sa kanya ang sisi. Yun lang. Oo. Di ba? Correct. Tama. Pero at least ngayon, namayapa man siya, at least nag-iwan siya ng magandang pangalan. Oo. At saka, sabi nung kanyang pamangkin, paano na raw ngayon ang buhay nila, paano na sila makapagsisimula, lalo na yung mga magulang niya, di ba? Oo. Na ikaw ang tumayo na padre de pamilya namin, sa iyo lahat ng galing ang nakikita nyo lahat dito. Ngayong wala ka na, paano na kami? Oo. Paano kami magsisimula? Oo. Mahirap talaga ang pagsisimula kapag nawala na yung nagbibigay ng biyaya. Correct. Di ba? Yung asawa, si Camille, yung kinakasama niya, di ba? Hindi niya daw alam kung paano magsimula nang wala na si Joey. Magpapakasal na dapat kasi sila next year. Correct. Naaalala niya yung mga karaniwan niyang ginagawa kay Jovit kapag umuwi, di ba? Sinusubuan daw niya ng ang pagkain, sweet. pinupunasan niya ng pawis. Yung mga bagay po na gano'n, ang nakasanayan na ay hinahanap. Talagang hahanapin. Anong naaalala mong kanta ni Jovit? Yung... Nag-mep I kill you. Diba yung... Ano? Ano? What if I kill you? Namatay, Ano? namatay na. Ano, what? Don't let you I kill you. I save you. Too much love will kill you. Eh, sabi niya, what if I kill you? Ano ka ba? Too much, oh, Too much love. Too much love will kill you. Ba, ganun yung... Ay, yung faithfully, paano ang unang kwan? Yan, I will run. I will run. I will run. Alam mo, sa ginagawa mo, tabi-tabi, babangon si Jovit sa kanyang kinaroroonan. At susunduin ka niya. Oh, may text nga eh. Wendell, ang tagal-tagal mo naman. Sabi mo, kasunod na kita. Parang ganon. Jubi, mauna ka na lang muna. Sa muli po, mga kachika, tayo ay nakikiramay siyempre sa lahat po ng mga iniwan ng unang kampiyon po ng Pinoy Got Talent na ating pinalakpakan, hinangaan, at talaga naman pong hanggang ngayon, lagi nating sinasabi na wala na po ang mga aawit. Pero ang mga pinasikat niyang kanta, kasama pa rin natin. Di ba? Maligayang paglalakbay, Joey. At wag daw tayo magsasabi ng goodbye. Hanggang sa muli. Ay, Ganun lang oo, daw. ganun. Bakit hanggang sa muli? Bakit tayo hindi dapat magsabi ng paalam? Hanggang sa muli. Oo, kasi di ba para mahirap naman yung sabihin mo. Kasi di ba kapag sa patay, may kasabihan nga, huwag ka magpaalam pag umalis ka na. Di ba yung Salamay. Pwedeng Ay, salamat magpaalam, nga, oh. hindi pwedeng maghatid yung pinuntahan. Hindi. Ang kapaniwalaan naman na alam ko, kapag pumunta ka sa Lamay, hindi dapat naghahatid yung pinuntahan, yung pamilya ng pumanaw. Kasi may susunod. Ah, Meron ganun pang ba isang yun? kasabihan, huwag iiyakan ang kabaong, huwag tutuluan ng luha. Dahil may susunod. Parang gano'n. Ikaw, gusto mo ba? Pagpatulo ka ng luha, ikaw susunod? Ay, naalala mo yung ang pelikula nga sabi, huwag mo nga nun, di ba sinasalo pa nga yung luha? Oo. Yung sa pelikula na yun. Kasi bawal daw yung matuluan ng luha. Meron daw Oo. susunod. Bakit naman nilalagyan ng sisiw na nakatali ang Oo paa? nga, no? Ba't ganun ano? Bakit? Para Para siguro,
Alam mo sa amin kasi walang mga ganyan. Hindi. Anong palagay mo ang dahilan? Bakit Siguro- nilalagyan ng sisiw tapos nakatali ang paa? Siguro para hindi na maano yung kanyang kaluluha. Hindi. Yun po ay ginagawa kapag namatay ang isang tao sa biglaang paraan, lalo na at kung pailalim ang dahilan. Ay, Pinatay, ganun. binaril, sinaksak, na hindi pa po nahuhuli ang gumawa. Correct. Yun yun. Ay, yung diba? inaano, yung bata na Ay, tinatawid. kailukanuhan yan. Ilocano yun. Yung mga bata, itatawid na ganon. Oo, sasaluhin naman sa kabila. Nga, nakikita Ganon. sa loob ng oo. ganon. Oh. Na, wag susundan, Correct. di ba? Ikaw, wag naman sana. Pinatay na. Kung sakali na darating na ang panahon na babawiin na talaga ng Panginoon ang hiram mong buhay, ano ang mga bawal? Ako gusto ko na lang yung doon lang sa amin sa probinsya. Tapos, Wala ka bang habilin na lahat na sana ilang gabi. Oo, ganon. May ganun eh, di ba? Oo, may Ilang ganun gabi. ba yun? Oo. Ilang gabi ang lamay, ang gusto mo. Ay, kung wala namang hinihintay, pwede na yung mga ang linggo, di ba? Ayan. San, ang tagal nun, Ang ah. tagal ba yun? Oo, Edi gagawin natin Yung mga 4 tatlong days. gabi, napakahaba Haba na. na. Tsaka nun eh. magastos yun. Hindi, pero alam mo, sa amin sa probinsya, kung minsan sabihin, habaan daw yung lamay Para? yung... Maraming sugal. Hindi, maraming nag-aabuloy ba yung... At saka yung sugal. Oh, yung mitong. Oo, Ah, may tong. Hindi, Oo. tsaka para mahaba din yung pagsusugal, may mga nanghihiram pa nga ng patay eh. Ay, oo. Diba? Modus na yan, di ba? Oo, modus yan eh. Tama. Hinihiram ang isang patay, ilalagay sa kabaong para lang legal yung pagsusugal. Ay, Yun. Ano ang lagi mong dasal sa Diyos? Ay, syempre, ang dagdasal lagi, palagi lang akong mawala ako ng sakit, mawala Ayan. ng sakit sa katawan, at gumanda yung buhay ko, yung parang ganun. At humaba rin yung buhay ko. At natatawa ka. Hindi, yun naman ang lagi natin panalangin sana. Actually, yung pananalangin natin na humaba pa sana ang buhay natin, hindi na para sa sarili natin eh, kundi doon sa mga taong maiiwanan natin na hindi pa natin naihahanda sa isang laban ng buhay. Yun kung meron pa maiiwanan. Ay, bakit? Ay, kung Meron bang pumanaw na wala namang maiiwanan? Diyos ko, Ang kung ibig wala na sabihin naman ay ari-arian. Hindi, yung mga mahal sa buhay, ang ibig Ah, yung sabihin. mga alakala ko yung Oo. si ari-arian kasi di ba pagkamantay na yung tao nasabihin na meron ba yung ano, mana, yung parang Oo. gano'n. Ikaw, ano May mga iniiwan. mamanahin ng mga mahal mo sa buhay sa Naku, iyo? parang wala. Yung postiso na hindi mo nagamit, pwede pa yun. Wala? Wala. Mayamang ka. Ay, naku, wala. Eh, saan napupunta yung mga kinikita mo? Sa kanila na, nauna na sa Oh, kanila. at least Oo, nandoon oo. na. Nauna na sa Ay, kanila. Hindi na kailangan pang magpaalam si Wendell para makarating sa kanila yung pinaghirapan niya. At sure na Oo, sure ma. kang maraming pupunta sa lamay Oh, mo. alam mo bakit sa akin napunta? Anong mensahe mo kay Jovit Baldivino ngayon na talagang nakahimlay na siya sa kabilang buhay? Joviet, itulong mo sa atin. Nawala. Hindi, siyempre mag-ano tayo doon sa mga nabubuhay. Yung kanyang mga anak at saka kanyang mga Isa lang ang magulang, anak niya. mga kapatid niya, saka nanay, tatay niya na siguro ipagdasal na lang natin yung ano ni Jobit para kaluluwa niya para ibig sabihin na pumunta naman siya sa langit. Yun naman palagi sinasabi natin na ipagdasal R.I.P., natin. rest in peace. Oo, para pumunta ng langit, 'di ba? Yung kaluluwa niya. Yung tanong ko Yun. kanina kung bakit bawal daw magsabi ng goodbye Oo, o bakit? paalam. Anong kasunod nun hanggang sa muli? Hanggang sa... Hanggang Di ba? sa muli. Kasi lahat naman po tayo, mga kachika, may hangganan po ang ating buhay. Di ba? Kapag tayo tinawag na, wala na po tayong magagawa. Kaya ang sabi, hanggang sa muli. Kasi magkikita kayo sa kabilang buhay. Una-una lang din kasi yan. Sila ang Totoo nauna, yan. pero susunod din tayo. Sa lahat ng laban ng buhay, gusto natin na uuna tayo. Pero pagdating sa kamatayan, Ay. ayaw natin. Oo Gusto nga. natin sa huli Sa tayo. huli, oo. Una, huli. Sa huli na lang. Okay, Oo. ayun. Pinahirap yung mauna eh. Okay. Sa muli po ang aming pakikiramay sa lahat po ng mga iniwan ni Jovit Baldivino at maraming salamat sa magagandang pyesa na inihandog mo sa ating mga kababayan. Salamat po. Ayan. Isa po sa pinakamahirap na pagkwentuhan, yung ganito. Alam mo, sa mga programa, kahit tayo, Ay, oo. kahit tayong dalawa, Oo. pagka po kami ay nakikiramay, hindi ko alam bakit nahahaluan ng pagngiti. Ano? Ang hirap-hirap kaya magbalita ng obituary.
Ay, oo. Ay, oo naman. Kaya dapat talaga, very light lang tayo. Kasi yung mga nanonood sa atin, kasi baka may pinagdadaanan at nakasagap pa sila ng negatibo, masakit lalo silang magdamdam. At yun ang nababasa nating komento. Oo. Kayo talaga ang nagpapaalala sa amin na huwag malulungkot, huwag kayong mabagot, tumawa lang tayo. Sabi nga, ang araw na walang halakhakan ay isang araw na sinayang natin. Kaya huwag tayo magsaya. Correct. Totoo yan. Okay. At eto na naman po mga kachika, syempre pa, hindi pa rin po nahihinto na hidwaan Yes. sa pagitan po ng superstar na si Nora Honor at ng kanyang anak na si Matet. Manghihiram po kami dito kay OG Diaz sa kanyang programa. Correct. Sa one-on-one niya ito. Sa one-on-one. One-on-one ito ni OG Diaz na tinutukan po talaga na ating mga kababayan dahil napaka makabuluhan po at makahulugan ang mga binitiwang salita ni Matet de Leon. Oo. Para palang libro ito, pag binuksan pala talaga ng Oo. todo, masisyak So, pala tayo, no? napakarami. Correct. Diba? Tapos yung, di ba sinasabi, sa ngayon daw parang ayaw niya na kausapin yung nanay niya. Correct. Oo. At lumalabas sa kwento niya na parang hindi si Nora Honor ang nagpalaki sa kanya, kundi si Lot Dot at ang mahiwagang isang Showbiz National personality. National Oo. artist. Okay, ang sabi niya, ang nagpalaki daw sa kanilang si Kiko at saka si Matet at saka si Kenneth ay sina Lotlot, Ian, Monching at si Christopher, binanggit din niya. Si Christopher. At ang nagturo naman daw sa kanila ng kagandahang asal at sumubaybay sa kanila ay isa pong national artist na kaibigan ng kanilang pamilya. Oo. Ano daw, napakalaki daw po ng itinuro talaga sa kanila. At hindi po binanggit ni Matet ang pangalan ng national artist. Mangangahas po kami ngayon ni na Wendell at Romel na pangalanan yung tinutukoy niyang tao na gumabay sa kanilang paglaki. Bagamat ayaw pong mahalo sa kwento ng hidwaan ni na Nora at Matet ang taong ito, ay nandun po ang aming pagrespeto at pagtanaw ng pagpalakpak dahil ilang magkakapatid po talaga ang sinubaybayan niya. Ang tinutukoy po ni Matet na hindi po niya binanggit ang pangalan ay ang national artist na si Ginoong Ricky Lee. Isang Oh. napakagaling na manunulat. Oo. Alam Diba? naman natin. At kaibigan-kaibigan ng superstar to. Kasi sa lahat ng mga pelikula niya, ito si Ricky Lee ang sumusulat. Sa Himala, At sa saka yung- Experimental Cinema of the Philippines, Oo. Direct Isma Bernal ang nag-direct. oo. Direct Joel Lamangan ang AD, ang assistant director. Oo. At ang script writer ay si Tito Ricky Lee. Yun yun. Alam mo na yung pakiramdam ko dyan, hangang-hanga si Ricky Lee kay Nora Honor. Kaya lumapit siya ng gusto, di ba? Kaya yung mga ginagawa niyang mga script writing niya para kay Nora Honor, talagang swak na swak Oo. Kaya nakita mo hanggat maaari, lahat ng gagawing proyekto niya, talagang alalay Siya sa Ricky talaga, Lee. Oo. Tsaka si Tito Ricky ay isang mabuting puso, mabuting tao. At hindi man po binanggit ni Matet ang kanyang pangalan, ay tatanawan po natin siya ng pasasalamat at utang na loob dahil ilan itong mga batang ito na talagang siya ang gumabay sa mga panahon na wala po ang mag-aalaga sa kanila. At hanggang ngayon po ay tinatanaw ni na Matet, Lotlot, Ian, maging sina Kiko at Kenneth siguro ang utang na loob na ito kay Ginoong Ricky Lee. Di ba? Nakakatuwa. Kaya dapat talaga, naku, parangalan talaga natin at purihin natin si Ricky Lee. Yes. At saka yung makabuluhan po yung sinabi ni Matet na kung saan magiging masaya ang kanilang ina ay doon na rin sila. Naniniwala ka ba doon? Parang hindi eh. Ako pinagdududahan ko yun. Oo, ako Yun. hindi. Pero alam mo, Tita Persetrumi, nalulungkot lang ako. Alam mo kung bakit. Sa ngayon, di ba, Pasko? Nag-aaway si Matit at saka si ang nanay niya. Diyos ko, bakit tuwing Pasko may away? Samantala, nakikita ko yung mga vlog ni Ate B. Hindi man sa comparison, di ba? Bakit ang saya-saya ng pamilya nila? Bakit yung kay Ate Guy, bakit napakalungkot at hindi nawawala ng problema? Oo. Ako naman din, sususugan ko si Wendell. Napapanood ko rin naman ang vlog ng Star for All Seasons, ni na Luis, ni na Jessie. At larawan talaga ng isang pamilyang buo, nagkakasundo-sundo at maligaya. Siyempre, hindi po natin maiaalis na pagkumparahin dahil magkalaban nga po sila nung kanilang kasagsagan ng kasikatan. Oo. At saka Diba? pag nabanggit kasi yung Nora, lalo sa pelikula, kasi yan, Ate B. Ate B, tama. At doon mo makikita na talagang sa isang pamilya para maging buo at masaya, nagbibigayan, nagre-respetuhan. Lahat meron partisipasyon. Saka makahulugan yung sinabi ni Matet na kapag nagsalita silang magkakapatid,
magkakapatid, ang daming madadamay. Ay. No? Marami pa palang pahin ang nakatiklop. Marami pang pwedeng buksan. Oo. No? Kasi nung una ito si Matit kasi sa mga gulo kasi ni Nora at saka ni Ian, tahimik siya. Diba? Parang hindi siya sumasaw-saw. Tapos sa gulo naman ni Ate Guy at saka ni Lotlot. Lotlot, wala rin siya, hindi siya man. Pero ngayon, diba? Dahil lang doon sa Tinapa. at saka sa Tuyo. tuyo. Diba? Nagsanga-sanga na yung mga At saka, ang ganda-ganda nung sinabi rin ni Matet na ibang klase silang magkakapatid kung lumaban kapag ang kanila ng ina ang tinitirya. Ay, Diba? oo, tama. Yung magkasabi niya na kapag may nagsasabi na adik ang nanay namin, ako yung unang-una, dahil ako yung jologs sabi niya. Tama. Ako yung iskwakwa talaga Ako yung nagtatanggol sa mami ko at nakikipag-away. Na totoo naman yan. Nakikita Tama. natin yan. Totoo yan. At saka sinasalab ngayon. Pag may Yes. nababasa siyang ganun. Totoo Talagang yan. lumalaban si Matit na ito. Pero ngayon, ang hirap pala kalabanin si Oo. Matit. Ano? Mas mahirap kalaban yung hindi nagsasalita, si Nora Honor. Yun ang mahirap Ay, kasi oo. ilan na naging kaaway Noro sa anak ka, pero may narinig ka ba? Nung si Wala, Lotlot wala. at saka si Ate Guy ay nagkaroon ng hidwaan, napakaraming kaibigan nila ang lumapit para sila ay pagbatiin. Lahat ay nabigo. Oo. Lahat ng artistang close sa kanila, pinilit na buuin ang tulay sa pagitan ni Guy at saka ni Lotlot, pero lahat ay nabigo. Siguro dito wala nang mangangahas. Sabi nga ni Matet, ayoko nang kausapin pa uli ang mami ko. Sinabi Oo, niya nga. Oo. At saka ang sakit nung kapag may ginawa ang mami nila, kahit hindi na tama, wala silang karapatang magsalita. Yun ang- Nakabusal ang kanilang bibig. Oo. Nakatali ang kanilang kamay. Hindi sila makagalaw. Di ba? Pangit, di ba? Mm-mm. Kaya nakita mo lang yung kim-kim, tiis, galit na nasa loob nila. Wala kim-kim talaga nila yun. At ngayon, unti-unti nang lumalabas. At sabi nga ni Matet, ayun, nagpapasampal na lang kami sa mga tao. Kasi nga hindi sila nakakapagpaliwanag di ba? Oo nga. For the first time, may isang Matet mula sa mga tinuring na anak nitong si Nora Honor na nagsalita, nagkaroon ng lakas ng loob dahil ang natatapakan na po, kabuhayan niya Kabuhayan Ay, niya. oo naman. Negosyo yun Kung dati nung bata siya sinasabi niyang takot ako, ngayon hindi na ako Laban ako. Laban ako, di ba? Yun ang Laban, kanya. oo. Wag na yung Pasko na malapit, ilang araw na lang, Pasko na. Wag na po nating sabihin pa na Pasko na kasi dapat ay magkasundo-sundo na sila. Hanggat may isang tao Ay. na tinatanggihan ang mga anak ni Nora Honor na nasa kanyang poder pa rin, hindi magkakaroon ng katahimikan ng kanilang pamilya. Tama. Simula noon pa yan Nandito pa si Ate Guy, tapos pumunta sa Nag-Amerika, Tapos bumalik. Nandun pa rin. Hindi ba rin sila nagkakasundo? Di ba? Bakit ganun? Ano? Diretsohin natin, sino yung dapat na mawala para mabuo ang pamilya? Si Jan Rende. Bakit? Siguro pag mawala na si Jan Rendes doon sa buhay ni Ate Guy, baka siguro ito yung mga anak niya at pupunta na doon sa kanya. Magkakasundo-sundo na sila, di ba? Ano yun, Nay? Habang buhay na lang ganon? Ito Hindi kayang isakripisyo ni Ate Guy itong si Jan Rendes. Hindi niya mapagbigyan ang kanyang mga anak. Hiningi na ng mga bata yun Oo. Pero hindi niya kinaya di ba? Kung ano naman po ang natagpuan ni Nora Honor kay Jan Rendes, hindi po kami ang mga tamang tao para inyong tanungin. Kami man po ay nagpupukol ng tanong sa langit kung ano nga ba, dahil hindi niya maisakripisyo. Hindi, Oo. Basta sinabi niya lang nung una, kaya daw hindi maiwanan si Jan Rendes dahil hindi nawawala pag kahit nasa hirap ako at guminhawa, nandun pa rin. Yun ang siya sa sinabi tao. naman niya. Nung panahon na tinalikuran na halos ako ng buong mundo, nung panahong walang-wala ako, ang naiwan lang sa akin, si Jan. Yun. Totoo yan, Yun, sinabi oo. niya yan. At yun naman ang mga panahon na wala ang mga anak niya. Oo, Di wala. ba? Si Jan lang ang nandun. Alin ngayon ang mas matimbang? Yung tao na nakasama mo sa pagbagsak, sa walang-wala. O yung mga anak mo na dapat ay nasa tabi mo, pero wala sa'yo. Yun siguro yung binibigyan niya ng katwiran. Pero, Siguro nga. naiintindihan niya ba yung sinasabi ng mga anak niya? Na paano naman kami nandyan? May tao ngang nandyan. Pero hindi rin naman natin maia-apply yung kaya ba niya ipagpalit ang kanyang laman at dugo? Hindi naman niya laman at dugo kasi sinalot. Ayun na nga, Si yun Matet, ang si sabi Gulo ko ng eh. kwento, si Oo, Kenneth no? Hindi natin po, si Ian lang yung kanyang biological Ayan. son. Lalabas Na na si naman talaga Ian yan. ay laban din na nandyan si Jan Rendes. Kasi parang may nabanggit din si Matit na mahirap daw ang buhay ng isang ampon. Ang ibig niyang sabihin dun sa ang hirap maging ampon, yun nga, parang wala silang karapatan magsalita, walang karapatan oo. kumontra, walang karapatan na ipagtanggol ang mga sarili nila. At saka, ang pagkakaintindi ko rin doon ay parang wala kaming takbuhang pamilya. Oo nga. Yung oras na kailangan namin, wala. Di Wala. ba? Katulad na ngayon ganito,
Ibig sabihin, sanang magulang nilang tinuturing na magulang, tatakbuhan nila sa oras na kagipitan lala. Paano mo tatakbuhan kung mismo ngang sisira pa ng negosyo mo, ang tatakbuhan mo? Kasi siguro, ang hinahanap nito nila ni Matit, ni Lotlot, ni Kenneth, at saka ni Kiko, siguro yung guide ng isang ina. Paggabay. Paggabay, oo. Oo. Kasi ito kasi si Ate Guy, ang ginagabayan niya lang kasi si Jan Rendez. Sigurado ka? Ay, siyempre, nandun. Ganyan kakatapang? Ay, nandun kasi palagi, Sila di ba? lang kasama. Diyos ko, si Ate Guy, kakalabanin mo ba yung mga anak mo pag hindi mo anin yung isang taong ito, si Jan Rendez, di ba? Ano ba ang mga nakita mo habang kasama mo si Nora? Naging close kayo, di ba? Hindi, yung naano ko lang doon, kasi yung dito, yung panahon na dito sa Maynyo, Manila. Ay, Naalala mo yun, yaman. may bahay siya doon. Na yung bahay na yun, di ba? Hindi nyo Manila yon. Ay, may lumalabas na babae. Balete. Drive. Balete Drive. Balete Drive yun. Nandun kasi kami sa Balete Drive. Si Ate Guy, nandun sa, sa may sa loob niya. Kasi mayroon sa music room doon eh. Ay. Hindi siya lumalabas doon sa music room. Nandun lang siya. Tapos ito naman si Ian, nandun sa labas lang. Kasi hindi naman makapunta doon yung mga anak niya. Pagka nandun sila, kasi nandun din si Jan. Tapos parang nagkasagutan sila at ang dalawa doon ni Jan. Nung mapansin mo, nasulat nga yun, di ba? At saka nabablind item yun. Na parang muntik na nang magsuntukan si Ian at saka si Jan doon. O si Ate Guy, hindi mo lang siya lumalabas. Napakatagal Nandun na lang siya. panahon na yung mga kontrahan na yan. May natandaan pa ako, isang kapatid ni Ate Gay na pumanaw na. Oo. Si Manoy Oscar. Oo. Nakaaway ng matindi ni Jan Rendez. Oh. Si Guy, nasa tabi ni Jan, hindi sa kapatid. Yon, ganong katindi. Oo. Kumbaga sa may pandikit. Bakit? Ibang klase talaga yung kanyang pagmamahal kay Jan Rendez. At inuulit ko po, hindi para sa amin na magsabi ng sagot kung bakit. Lahat po tayo ay magtatanong kung hanggang kailan po tayo magbabato ng tanong sa langit. Hindi rin po namin alam kung Oo, bakit. tama. Diba? Oo, Kaya naman. dapat to si Ate Guy, lumabas na talaga to si Ate Guy. Magsalita. Ayaw niyang magsalita. Kahit nung panahon na away lang ni Lotlot, may narinig ka ba sa kanya? Wala. Kahit naman si Lotlot noon hindi rin nagsasalita dahil do sa iisang katwiran na ayaw nilang magkakapatid na masira ang imahe ng isang Nora Honor. Ay, Napakaganda oo, nun. ayun. Dahil nakakulong sila sa isang utang na loob na talagang hindi po natin dapat kalimutan dahil ito po yung klase ng katangian na hindi natin pwedeng bayaran at palitan ng kahit ano. At na yung Walang salitang- halaga At yung na sa pwedeng itapat. walang utang na loob, yun naman ang ibinabalara sa mukha nilang magkakapatid. Oo. Sabi nga ni Motet, lahat po ng pagtanaw ng utang na loob ginagawa na namin. Lahat ng pagmamahal, lahat ng respeto. Sana yung binibigay namin pagrespeto, ibalik din naman sa amin. Yun sana. Oo. Ito'y hinaing ng isang anak na siguro'y sawang-sawa na, di ba? Sa palagay mo na yun, napanood na kaya ni Nora Honor yan? Yung pagsasalita ni Matet. Oo, naman. Oo. Nagba-vlog din siya eh. Oo nga. Nakatutok din siya sa YouTube eh. Nung nakaraan nga, nag-vlog siya eh. Namigay ng handog pamasko dun sa isang barangay. Gano'n na Nababasa. nakapagbibigay siya ng biyaya at pangunawa sa mga nangangailangan nating kapuspalad na kababayan. Heto naman yung kinilalang mga anak. Sana bahaginan din niya ng pangunawa at pagmamahal. Oo, hindi naman perang hinihingi ng mga anak Pero niya. naluka na ako doon sa sinabi. Ano, ako hihiram ng pera? Hindi, sabi Ano ba niya, yun? hindi daw siya yung klase ng tao na, sige, bigyan mo ako ng pera. Di ba ampun mo ko? Hindi po kami Oo. nakikinabang sa pera ng aming nanay. Yun ang sinabi ni Oo, Mater. yun nga sinabi. Hindi katulad ng iba. Na nakapaligid Yung, sa kanya. hindi, may alam ako doon, Ay. dalawang tao, lalaki. Ay, Mm-mm. oh, Ay, naku, sabihin mo na kaya yung Sabi mga mo. pangalan Yung sinabihan niya, hoy, tumigil ka, impacto ka. Ay, diba? dalawa yan. Alam mo Ano? na. Oo. Diba? Sila pala yung nagplano tungkol Ayan. dyan sa sardinas na yan. Kaya pala, di ba sabi ni Matet, Na nag-group nang-aasar chat to eh. sila, hindi man lang sinabihan si Matet. Oo. At saka, di ba dahil ni Matet, di ba ang tawag doon, nang-aasar, di ba? Alam mo pa, minsan-minsan dapat sa isang pamilya na walang lumalaban, dapat lang po nating respetuhin ang ating mga magulang, ang ama at ina. Sabi nga natin, honor thy father and thy mother. Pero hindi po krimen ang magsalita at ipaunawa sa publiko na kapag ang magulang po ang nagkakamali, mag-sorry din naman sa mga anak. Ay, oo, tama. Diba? At saka sa panahon ito, dapat yung mga dapat nakikisabay na rin. Nag-a-adapt na rin yung lumang tao sa bagong tao at sa bagong panahon. Dapat sabay-sabay Tama. tayo mag-adapt. Oo, nakakasulong tayong Correct. lahat. Diba? Ganun yun. Wag nilang sabihin na, kasi old school ako eh. Hindi pwedeng ba- ganun. Hindi na pwede. Oo, hindi pwede Nakikita yun. naman natin. Basta, of course, ang sabi ng mga kababayan natin, sana magkasundo na. Oo, magkasundo na. Pero dapat sa isang pagkakasundo
mundo po, meron pong tumatanggap ng kung sino ang nagkamali. May nagsosorry at may tumatanggap ng panghihingi ng paumanhin. Oo, tama. Yun, di ba? Okay, ikaw naman daw ang babangka sa susunod. Ay, nako. Ito, parang... Sa kaya nang galing yung issue na yan? Oo Hindi nga, Nay, ko ha? nga alam kung Mukhang saan sa galing. atin sito magsisimula na naman Oo, ito. oo. Pinag-uusapan yan ngayon, Noon pa talaga marami nang titismis ito na dalawa na hiwalay na. Diba? Ito si Hart at saka si Senator Chis Escudero. Kasi si Hart, busy siya doon sa kanyang parampa proyekto, doon sa oo. ibang bansa. Kaya nga sabi mo, hindi manganganak kasi lakad ng Lakad. lakad. Tapos ito naman si Senator Chis Escudero, busy din siya sa kanyang political career. Kaya parang hindi sila masyado magtatagpong dalawa. Kaya marami nagsasabi na siguro ito hiwalay na yung dalawa kasi hindi nagkikita. At tapos ngayon nga, ito nga daw. Itong Senator... Si Hart umuwi Oo. pagkatapos niyang rumampa sa iba-ibang bansa. Oo. Umuwi pa rin sa bahay nila ni Senator Chis, pero ang kwento, hiwalay sila ng Hiwalay, kwarto. Kumbaga, uuwi sa bahay nila si Hart, pero hindi ibig sabihin na magkatabi silang mag-asawa. Oo, baka ganyan na nga. Para lang makita at malaman ng mga tao na magkasama pa rin sila. Sa bahay. Sa bahay. Under one roof. Oo. Tapos, bumili ng apartment itong si Hart sa Paris, France. Di ba? Eh di, ibig bang sabihin, doon na siya mamamalagi. Hindi na siya uuwi dito, pero binawi niya yon, di ba? Paminsan-minsan lang daw siya nandoon para lang meron siyang nauuwian dahil napakamahal ng hotel. Mahal ng hotel. Oo. Kaya Tama pwede ka na naman. rin. Ang sabi naman ng marami, wala ka originality, nainggit ka lang kay Bea Alonso. Ay, oo. Di ba? Teka, nakalimutan ka namin pakantahin sa issue ng Matet Nora. Anong gusto mong kantahin sa mag-ina? Ay, simple kakantahan ko siya na round and round in circle, nothing to pray. I know what you do. Round and round I go in circle, Trying to pretend. And so whatever what you do. Ang galing niya, no? Yung kahit ano na-inject niya. At saka marami siyang kantang alam, yung lyrics lang talagang hindi. Sino ba kumanta niyan? Parang pagkaalam ko, Karen Carpenter. Ay, hindi kinakanta Ay, ni hindi. Wow. Karen yan. Mga top of the world yun. Oo. Pero itong round and round. in Parang circle. lalaki yata ang kumanta nito. Hindi, babae siya. Babae? Sino to? Babae. Sino ba yan? Ang pagkaalam ko, iwan ko lang nga kung si Carol King o si, Carol Banawa. Siyempre din si Si Carol Banawa, yun sa Tanging Yaman. Iingatan ka. Yun nga yun Oo, di ba? tama. Iingatan ka. Kantahin mo nga yan. Iingatan ka. May ibang tono yun Oo. Iingatan. Hanapin ko yun Iingatan ka. Hanapin ko. Anthony Castelo. Dito naman kay Hart at kay Senator Chis, ano naman ang kanta? Ang pag-ibig kong ito. Wow. Ang tanging nakabit buhat sa'yo. Lea Navarro. Ayan. Ay nako, nakakaloka talaga. Kailan kaya magkakasundo Senator Chis at saka si Hart? Magkakabalikan pa kaya? Ikaw, ano? Ako feeling ko magkakabal. Ako din, malakas ang kutob ko. Merong mga tinatawag tayong second chances. Correct. At saka, Diba? malawak ang pangunawa nila sa isa't isa. Nararamdaman ko yan. Kaya lang umuwi lang siguro ng bonggang-bongga, pero nagkakaintindihan talaga sila. Okay, eto na. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay nako, maraming salamat sa inyong suporta. Freely and Lara May Abrigo. Gusto ni Lara May Abrigo, ikaw ang bumanggit ng pangalan niya. Freely, Ay, hello, Freely and Lara Mi Abrigo. Mama Ana, and Toby Murabe, maraming salamat po. Tito Abel and Tita Nene Ulanday, John and Ching Bautista Silverio. Salamat sa inyong lahat. Okay. Yes. Sino ang magbabatok? Eto na nga. Oo. Ang ating bibida sa ating blind item for today's video. Isang napakahusay na aktor na nawala. Gwapo to, Nay. Ay. Gwapo, mahusay. Pagpasok nito talaga, kakitaan talaga ng husay, brilyo sa pag-arte, ika nga. Pero nawawala-wala ito. Bakit? Kasi nung unang niyang pagkawala, Alam naman natin. alam namin, nangyari sa kanya, di ba? Ah. Bulong mo sa akin.
Di ba? Nawala. Siyempre, mahusay siya eh. Nawala dahil ipinasok, may pinagkaabalan, pinagamot. Plastic din natin eh. Sa iba na- Binulong mo. Oo. Binulong. At kunyari, hindi mo pa alam. Ikaw naman nagagaling lahat ng mga... Hoy! Ikaw, nambubuking ka. Source natin. Oh, may source. May source tayo. Okay. Eto na, napakahusay nga nito, di ba? Oo. Eh, di ba? Kaya pala sa husay nito, naniniwala ba kayo na pag mahusay ang artista? May mga artista, hindi lahat. Yung pag sobrang kahusayan, sabi nila eccentric. Oo, opo. Oh. Pero sa kabila ng pagiging mahusay, meron daw kasi nagtitake na mga kung anik-anik. Ay. Ganun eh, masyadong malalim na. Siguro doon niya hinuhugot kapag... So ano nangyayari sa set? Ay, naku. Kapag ang artista ito, itong aktor na ito, dahil sa sobrang, di ba? Pag may taping. May taping, malalim na siya at nanggaling siya sa isang, institusyon. Aminin natin. May ano pa? May pitik. May pitik to. Kaya lahat ng mga co-actors niya ay nangingiming sa kanya. Na lumapit. Na lumapit sa kanya kasi pag may eksena siya ng heavy scene daw, parang hindi siya kagad makakawala. Hanggang mamaya pa daw yung Mahirap daladala siyang niya. kalimutan. Daladala niya. Kaya syempre parang ikaw, Agad-agad yan binibihis kasi, di oo, ba? di ba dapat yung switch kagad sa may Reality. Reality siya hindi. Oo. Hanggang mamaya pa daw kung ano yung eksenang iniwanan niya. Na-absorb niya. Na-absorb niya. Kaya itong mga ka-eksena niya, ay, nagbubulungan na, ay, may something. So, kumbaga, napapansin nila na may pitik. May pitik. Oo. Kasi nga sa pinagdaanan niya. Oo. Nakakalungkot din kasi siguro tong aktor na to hindi niya napapansin to eh. Kasi sa pinagdaanan niyang mga bisyo niya, parang kala niya normal na lang yun para sa kanya. Saka hindi siya makakapansin talaga niyan. Oo, hindi niya nalalaman, pansin na ng mga kasamahan niya sa ginagawa nilang teleserye. Sayang. Oo. Ang gwapo-gwapo, ang galing-galing pang ato. Oo, Nay. Unang sabak pa lang nito, lumabas na kagad ang pangalan. Mahusay ito, totoo naman. Ito kaya yung dahilan kung ba't naghiwalay sila ng isang young actress na sexy. Na isa yan sa dahilan. Ay. Kasi nga, syempre, baka naman, ito yung pag nakakaroon ng, mga kasi may pagtatalo. Oo. Iba. At saka mahirap yung ganon kasi hindi mo alam kung ano ang mood. Yun. Grabe. Kaya, etong aktor to, ayan, wala na naman siya. Sayang. Mahirap na talaga siyang ikas. Crush mo to, di ba? Ay, oo, kasi siguro ito, ayun nga na ibig sabihin yung pagka yung aneurysm ba yun? Yung, Aneurysm. Aneurysm. Sakit yun. sakit ba yun? Hindi yung para mag-ibig sabihin yung pagka palagi mo ginagawa. Oh. Yung parang... Mannerism. Mannerism ba? Diyos ko, ginawa na niyang aneurysm, pumutok ang ugat. Mannerism. Oo, mannerism pala yun, Oo. di ba? Siguro, siyempre, yung pagka palagi mo ginagawa yan, para bang hindi mo na alam, yung ginagawa mo yung, di ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit, katulad yan, example kung ako, yung palagi ako nakaganyan. Di ba? Tapos, kuminsan na Double. Kakita nyo, palagi na lang ako nakaganyan. Pero ganun, di ano sasabihin nyo sa akin, di ba? Oo, parang Sige ganun nga siguro. ulit, paano yun? Single. Single. Double. Sabi niya ng Wanda sa akin, mahirap kumita ng pera. Sabi niya nga sa akin, pag sakay sabi niya, napagod ako talaga today. Mahirap kumita ng pera, sabi niya. Walang bagay na madali. Ay, oo naman. Lahat talaga kailangan paghirapan mo yun. Yan, tama. Oo. Basta legal at Ay, tama. oo. Wag lang Diba? yung illegal, ah. Teka muna, ano masasabi mo tungkol dito sa BI natin, sa blind item natin? Alam mo, ito siya. Una-una masabi ko talaga magaling siya na aktor. Super. Gwapo siya. At hinahangaan siya lalo na ng mga Becky. Magaling kumanta at Ay, oo. magkitara. Ay, Gusto oo. ko siya pag tumitingin sa camera, tumatawid, mata lang may dialogue na. Oo sa nga. totoo lang. Siya, May oo. kaliitan May lang, kaliitan lang nga. Pero Ayan. sayang talaga ito. Ay, sayang. Kaya oo. nakita mo, hirap na hirap. talaga. Napakapalasak ng kanyang apelido. Oo, sobra. Siguro pag binuksan mo yun sa may telephone directory, kalahati Ayun, siguro. oo. Alam mo, may dugtong pa yan sa kabilang page. Oo. Tapos dugtong pa yan siguro mga 5 page yung mga Kalinya niya yung mga De La Cruz, Santos. Santos. Yan, Gomez, oo. di ba yung mga Oo ganon. nga. At yung pangalan niya, ano naman? Ay, syempre yung pangalan niya yung parang sa isang lugar, di ba? Isang lugar? Oo. Ilang letra ba to? 2 ng letra. O, ano isang lugar? Isang lugar. May Ano lugar isang bang ganon? lugar?
Abbreviate, ganun ba? Oo, yung sample, isang lugar doon, Espanya. Ay, naman Eh, naman tayo sa Espanya. Espanya. Tapos? Tapos pupunta ka doon. Pag galing ka ng Espanya, pupunta ka ng Jacinto. Di ba? Hindi ko alam mga pinagsasasabi. Patondo na yan. Oo. Nag-aral ako sa Lyceum pero hindi ko alam yung Jacinto. Ako din ngayon ka lang Hindi narinig mo ba yan. nakita yung Jacinto doon? Alin doon? Sampaloc yung Jacinto, di ba? Sa Sampaloc. Governor Forbes. Governor Forbes, oo. O J yun. Jacinto. J. Ano yung Jacinto. susunod na letra? At di siyempre, doon ka na sa papunta ng yung maraming sumasayaw dati, di ba? Ubando? Hindi! Ernita. Oo, doon sa Ernita, doon sa Mabini, di ba? Maraming sumasayaw na gano'n. Oo. So Jacinto tsaka Mabini. Oo. Mas malapit lang yun, di ba? Ang Kung layo Sampaloc. niya magbigay ng clue. Oo. Napakalayo. Sobrang layo. Ay, naku. Oo, di ba? Oo, sigurado yun. At lahat ng mga nanonood for sure, nagko-comment na, ano ba yan? Sino ba yan? Oo. Ako si Boycie Caragay, may iinis. Ay, naku. Oo, di ba? Hay nako, mga kachika, bahala na po kayo. Alam ko, napagtagpi-tagpi nyo na po yung J, ang simula ng ano? Ng ano? Ano na? Joy. Tapos dito naman sa M, yung Oo. kabila. Pagsasamahin Put them together. Ayan na. Bigay na, Okay. bigay na yan. Ayan po. Ano na nga ang dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kaya para alam niyo po ang mga kaganapan dito sa SNN. Nakakalimutan mo yung vlog mo. Ay, opo, yung Romel Chica Vlogs po. Pagkatapos po ng SNN, tuloy naman po kayo sa aking vlog. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang ito yung bell, para magkaroon kayo ng notification sa mga bagong upload na videos ng SNN. Wow. Pero, don't skip the ads. Oh! May kantang tayo, don't skip the ads. Ayan. Oo nga. Para lahat po tayo masaya. Para lahat po tayo ay panalo sa kabuhayan showcase True. natin. Yes. Don't skip. Oo nga. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kachika. At hanggang sa muli, ito po ang Showbiz Now! Now! Maraming salamat